ay sama ulit. Bye-bye timing ating buhay. May mga tayong maayos ng ating mga ginagawa. Aralan ay may bagay ba na ito'y makatakin sa ating ayos na bagay ito may natin na Pedro ah, ah, tapos niyang inilatag ang mga bagay-bagay, mga panuntunan tungkol sa Panginoon natin ang kahalagahan ng kaligtasan, yung hiwaga ng kaligtasan na ito'y mula sa simula ay ginamit ng Panginoon ang mga propeta upang bahagi sa atin at makita natin na sa mga pinagdadaanan nating mga problema o pagsubok ay tingnan natin ang buhay na pag-asa na nasa Panginoon. At ito ang ating nakita doon sapagkat kanyang inilatag sa atin na ang ating pananampalataya ay ito'y isang pamana sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon. Sa umaga ito, hindi si Pedro ay hindi lamang sa tigil doon sa bagay na yon, kundi ano yung gagawin. Ibukas muna tayo muli sa ating teksto sa umagang ito, isang panawagan ang ating titingnan. Panawagan tungkol sa buhay, sa banal na pamumuhay. Mga talatang 13 ng unang Pedro hanggang 16, gantong sinasabi. 1 Peter chapter 1 verses 13 to 16. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang iyong mga pag-iisip at supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa na inyong kamangmanga noong una. Sa halip, yamang banal ang iyong tumawag, sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Tangin tayo. Panginoon, kami muli nagpapasalamat sa biyayang ito na kami makaririnig ng iyong salita. Tangin namin, Panginoon, sa umagang ito na patuloy mong samahan kami, Panginoon, sa pagbulay-bulay na iyong salita na ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, sa magturo sa amin ng mga hintong kaalaman, hindi lamang kaalaman kundi pagturo mula sa iyong salita. Ang hindi namin, Panginoon, na patuloy mong ingatan itong aming mga equipment na ito'y maging maayos sa aming pananambahan ngayong umaga. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita natin si Pedro na siyang nagsulat nitong liham na ito ay sinasabing na ang Book of Mark, ang pinanggalingan noon ng sinulat ni Marcos yon ay mula sa mga narrative ni Pedro. At kung makikita natin ang aklat ng Marcos, ito ay para tayong nanunood ng palabas na madalian ng mga bagay, mga eksena na mabilisan. More on an action ang kanyang pinapatingnan. Kaya pag binabasa natin ang Mark, maikli ito pero ang binibigyan niya mga mahalagang eksena sa buhay ng Panginoon at yan ang makikita nating nature ng aklat na yon.
Dito makikita din natin kung paano sinulat ni Pedro itong kanyang sulat. Makikita natin mula dito sa ating tinitingnan na mga panuntunan o yung tungkol sa doktrina ay kagad siyang tumungo ngayon sa paano ito magaganap, paano ito ating i-apply. Natin tingnan yung transition na madalian, kito ang banbanal na spirito ang siyang nagbigay sa kanya upang isulat ito base sa kanyang personalidad. Napaka-practical ang kanyang mga pamamaraan. At nais niyang pukawin sa kanyang panawagan ang ating isipan, ang ating puso, maging ang ating pagkilos, ating pamumuhay. Ito yung kanyang hamon sa atin. He did not only declare the doctrine, but he challenged us to live a holy life. So paano natin ang katanungan na maaring natin ilahad sa araw na ito, paano ang isang mananampalataya ay tumalima sa panawagan ng pamumuhay ng kabanalan? Yan ang ating mensaheng nais kong ibahagi sa umagang ito. God is holy, so believers are called to conform to His holiness. Ang Diyos ay banal at siya'y nananawagan sa mga mananampalataya na tayo ay tumalima sa kanyang kabanalan. Tatlong bagay ang ating titingnan sa umaga ito. Paghahanda ng ating isipan, prepared minds. Dalawa, yung sariling paano natin kapitan. Ang pangatlo, kung paano natin lalagak ang ating asa. Mula sa pagbibigay niya ng pagpapahalaga na ang mensahe ng Diyos ng kaligtasan, ito'y dinala sa atin ng mga propeta at ito'y ipinangaral ng mga mamamahayag, maging ang mga anghel ay merong pagpapahalaga. Kanyang binanggit ngayon na itong mga bagay na ito na ating natanggap sa Panginoon, ang hiwaga ng kaligtasan, ay hindi lamang ito sa ating isipan, kailangan ito'y maging praktikal at may apply sa buhay. Upang tayo ay makasunod sa Kanya sa kabanalan, ang unang Kanya sinasabi sa atin ay paghahanda ng ating isipan. The call to prepare our minds. Sa King James Version, makikita natin dito sinasabing ang pagkakasulat nito, finding our minds or girding with the or setting yourself or belting yourself or tatalian mo ang sarili mo ng sinturon. Itong bagay na ito ay babalikan natin Exodus, ang paglalakad ng Panginoon, paano kakainin ng isang pamilya yung Passover lamb. Yung isang image na pwede nating tingnan na paano ba tayo mag-prepare, ang isang illustration na binibigay sa atin dito, nung time na sila ay magsasama-sama ang pamilya ng mga Israelita, kung paano nila kakainin yung Passover lamb, they will be girded with loin, yung kanilang sandal ay nakahanda, sandal on the feet, and they have a staff in their hand. Na ang pinapakita sa ating ehemplo is to prepare. Nakagayak sila na as if lalakad sila. Ganon ang pag-ihemplo nito. Yung girding tions, paglalagay o yung paglalagay ng belt na pinapakita sa atin
ang panawagan na tayo ay laging handa. Dito sinasabi niya na para tayo mamuhay na may kabanalan, ang una nating ihanda natin ang ating pag-iisip. Sapagkat nakita natin na sa ating pag-iisip, kadalasan yung nagdidikta sa atin kung anong nating gagawin. Kung anong naisip mo, yun ang gagawin. Kung mali ang mga pamamaraan mo ng iniisip mo, yun din ang gagawin mo. Kaya ang panawagan niya, nahin nating ihanda ang ating kaisipan. Ihanda ang iyong gawain ng iyong pag-iisip. Ang ibig lang sabihin nito, na ihanda natin ang ating sarili to partake that God's provision for saving provision of God, we are to prepare for empowerment to walk in freedom and holiness. May mga pagkakataon kasi na pag hindi tayo handa, nakukot unaware tayo. Kaya makikita natin, ang mga military, pag sila tinitraining, ang tinitrain sa kanila, yung kanilang alertness at anytime na magtugtog yung, o yung kanilang sound alarm, kailangan naka-ready na sila kaagad. Ano man ang gagawin nila, formation sila. Merong kahanda. Ang ibig lang sabihin sa atin, when we geared our mind, we are directing our thoughts to the mercies of God in Christ. Dito babalikan natin kung sinasabi sa atin to transform our mind sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ano ba ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2? Kaya't mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na ialay ninyo ang katawan na isang handog na buhay na kasiyasiya sa Diyos na sang iyong makatwirang paglilingkod. Huwag niyong tularan sa sanlibutan ito, kundi magbago kayo ng pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, ang kasiyasiya at lubos na kaloob. There should be a transformation in our minds. Kaya merong paghahanda, merong yung pagdidirekta ng ating kaisipan to be transformed. Sa paanong paraan ito matatransform? We have to store in them the liberating truths of God. Yun ang ibig sabihin nitong paghahanda ng ating isipan. Ang salita ng Diyos ang ating ilalagay doon sapagkat sa ating buhay tayo ay nahaharap lagi ng iba't ibang mga distraction. Maraming mga distraction ng ating nahaharap sa pang-araw-araw. Kaya yun ang sinasabi ni Pedro dito. In order to avoid those distractions, ang ating isipan ay nakagear towards sa salita ng Panginoon ang kanyang sinasabi sa atin at yun ay piniprepare natin that our mind will be transformed so that we can walk with holiness. Ilalatag natin ang salita ng Panginoon. At yun ang ginawa ni Pedro. Ipinakita niya sa atin ang kahalagahan ng salita ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ng salitang ito, ang kahiwagan ng salitang ito, ang inheritance ng salitang ito sa atin upang ihanda tayo na sa ating paglakad nakahanda ang ating isip. Tatandaan natin, si Pedro ay sumusulat dito sa mga mananampalataya. They are suffering, they are scattered. At hindi lamang yon, sila'y naabuso. Maaring lahat ng panlalait, lahat ng na-experience nila. Kumaga parang na-torture ang mga mananampalatayang ito. At kung kailangan nila ng direksyon, kaya ihanda nilang kanilang isipan. Because of that torture, of that abuse,
ang kanilang kaisipan ay maaring minsan tayo ay nakapag-isip ng mga maling bagay sapagkat ang ating isipan ay hindi nakahanda. Diba pag tayo ay maraming problema, anong na-experience natin? Maraming bagay ang nang umiikot sa ating isipan kahit sa pagtulog, hindi ka makatulog. Sapagkat ulit-ulit mo yung iniisip, lalo na kung may mga problema kang pinagdadaanan sa kumpanya, sa trabaho mo, sa relasyon, pamilya. Maraming mga bagay ang pwedeng mag-distract sa atin. At ito yung panawagan ni Pedro sa mga mananampalatayang ito, na sila ay inaabuso at sila ay harass, and yet, ang sabi niya, prepare your minds, and that is to transform your minds with the Word of God, the liberating truth of God. Kapagkat kadalasan, when we feel abuse and yung naabuso, ang kadalasang epekto nito sa tao ay ma-pressure siya to feel lonely, feel abandoned. At yun ang usually nangyayari sa atin. When we feel the problem of life at parang walang mga taong tumutulong sa atin, kadalasang na-experience natin ay abandon. Mag-isa lang ako. Wala akong kasama sa buhay na kasama kong humaharap sa problemang ito. At yun ang pwede nating ma-experience pag tayo dumadaan ng mga problema. Parang ako na lang ba nakakaramdam nitong problema ito? Ako lang ba ang nagsasuffer na ito? And that is why Peter is telling us to gird our minds so that we can move on. At ito yung experience ni Asaph sa pagtiningnan natin yung Psalm 73. Nang sinabi niya, bakit itong mga masasamang ito ay nagpa-prosper? Ako na gumagawa ng kabutihan ay dumadanas ito ng problema o dumadamas ako ng suffering. Pakadalasan ng ating sinasabi ng ating mga bibig. Gumagawa ng tama dito, bakit akong namamali pa? And that is exactly what is happening. And that is why Peter is calling us. Peter is calling his reader to gather up those destructive thoughts and focus them to the truth of the Word of God. To the truth of Christ, of God and Christ, and to act accordingly to the truth that they receive. They were to think accordance with the truth of the Word, of His revealed Word, that we can prepare to on that liberating and enlightening power of God. Yan ang ating challenge. Sa ating mga pinagdadaan ng mga distraction sa buhay, marami yon. Prepare to act based on the transforming power of the Word. Ngayon ang panawagan ni Pedro. He's calling us to conform to God. First, prepare your minds. How? Prepare it with the Word of God. Lasan ang tanong nga sa atin, nagba-Bible reading pa ba tayo? Kasi sa umaga, dire-diretso na yung mga gagawin, nakaplano na, pero minsan nakakaligtaan natin itong kanyang salita. Minsan kung ano yung mga nadampot natin, sa mga napanood natin, yun ang nilalagay natin sa isipan, mga nababasa natin. Minsan din yun ay paraan ng mundo at hindi ang paraan ng Diyos. Kaya minsan sa pag-isip natin, ganun din. Kung ano yung natutunan natin, kaysa dun sa salita ng Panginoon na tinuturo ng mundo. Prepare our
Alam mo ba, kaya makita natin dito na binanggit ni Pablo, ang pagsupil ng iyong sarili. Controlling our appetite. Napakahalaga nito. Hindi lamang i-prepare natin ang ating isipan, inahanda natin ang ating isipan, pero yung ating mga sariling kagustuhan ay kailangan din nating ayusin. I-control ito. Guarding our minds keep us from simple distraction. Sober living, yung pagkokontrol ng ating sarili, keep us also for sinful distraction and also for simple dissipation. Yung mga sarili nating kalayawan, yung mga paglilibang na sobra, extreme. May mga pagkakataon kasi sa atin, ang tendency ng tao pag ay dumadaan ng problema, mga matitinding problema, ang tendency ng tao ay mabawasan ito. To ease out that pain, to ease out that ano man yon, na mga trying circumstances. Kung pwedeng, wag na lang isipin yon. Anong paraan? They will come into or doon sila dadalhin nila ito, magiinom sila, drinking. Dadaanin ito para mawala yung mga, di ba bakit marami mga taong dumaan? Para maibsan yung kanilang mga nararamdamang mga pain. Or kung hindi, magdadodroga sila. O kung hindi naman, yung excessive entertainment to the form of self-indulgence. Ganun ang mangyayari. Kaya hindi lamang sinabi ni Pedro dito na ayusin natin kung paano tayo mag-isip, kundi yung ating ding sariling kalayawan, sariling kagustuhan ay kailangan din natin itong ituwid, kailangan nating supilin sapagkat doon sa mga pagkakataon na yon, it will lead us to self-indulgence. It will lead us na maging parang sarado ang iyong isipan sa mga katotohanan ng Diyos. Diba ang isang tao na wala sa sarili, ano man ang sabihin mo sa kanya, minsan hindi niya ito maintindihan or gagawin niya yun. Yun ang mga experience ng mga tao na mayroong suicidal tendency na hindi nila kadalasan alam kung anong yun. Kaya kung bungangaan mo siya ng bungangaan ng mga bagay na mga nakapagpukulta ng kanyang kaisipan, kadalasan kung anong sinasabi mo sa kanya, yun ang gagawin niya. Yun yung time na kung saan ang isang tao ay wala na siyang sa kanyang ulirat na pag-iisip, ang tendency niya ay dumaan or gawin yung mga bagay. Hindi tayo ma-spare dun sa illustration ng Bible na binigay sa atin. Si Lot, ang nangyari sa kanya, yung trial na kinumed siya sapagkat siya ay righteous. Sabi ng 2 Peter, may kita natin 2 Peter chapter 2 verse 7 to 9, that he was God's grace. It was God's grace that called him righteous. Nilabas siya doon sa Sodom and Gomorrah. And yet, kasi doon sa cave ng Zoar, naglasing siya, he become drunk. Usually, pag nalalasing tayo, di ba? Ating mga inhibition nawawala. No doubt yung kanyang feeling doon sa na-relieve siya sa kanyang mga anak at nangyari. Nangyari doon, maaaring siguro dahil wala ang kanyang asawa, king asin, nagkaroon siya ng kalungkutan sa kanyang buhay, and yet, kung siya ay nasa peba ng Zoar, naglasing siya, ano nangyari? He fell into disgraceful sin. Lot fell into disgraceful sin. At anong consequences yon? Yung kanyang ginawang kasalanan ay ito'y naging mga Moabita at Amorites. Genesis 19:3.
na kadalasang kalaban ng mga anak ng Diyos, ng mga Israelita. You see, when ang ating buhay, pag tayo, ang ating isipan natin ay wala sa Panginoon, marami tayong iniisip, nakukulta ito, dahil sa mga problema, nagiging dull ang ating pamamaraan ng perception ng mga bagay-bagay. Kaya ang unang sinabi ni Pedro dito, i-prepare mo ang iyong isipan sa salita ng Panginoon. Hindi lamang yon, ang iyong sarili din, yung mga kalayawan mo, ay kailangan mo ding be sober. Why? Because it might lead you to sin. Ating control. Kaya nga importante yung ating isipan. Kasi may mga time na nasasadlak tayo sa mga sitwasyon na kailangan tayo magdesisyon sa salita ng Panginoon. Ito bang ginagawa kong ito, gagawin ko ito ba ay makatutulong sa akin para lumago sa pamumuhay Kristiyano? Minsan pag ang ating kalayawan ang talagang nangingibabaw, wala ka nang iniisip doon. Sige lang. Pero ano yung epekto after? Minsan masakit. When a man is dissipated, he can neither think clearly nor act in a consecrated fashion. Kaya nga, a sober man possessing all the faculties in the proper working order, he can feel the pain in the trying situation and he can also grasp the provision of God na makatutulong sa kanya para mapagtagumpayan niya. At hindi natin to kayang gawin kung wala ang Panginoon. Look to the cross. Yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. The example of Jesus at the cross, na ni-refuse niya yung mixture of wine and para maiibsan ang kanyang pinagdadaan ng pain, and yet, sa atin, tingnan natin ito. May mga bagay o mga bagay na maaring ito ang nag-ookupa ng iyong kaisipan na hindi mo na naaalala ang Panginoon. Gawin natin, transform our mind with the liberating power of the Word and let itong ating mga kalayawan ay ayusin ng Panginoon ang tayo makasunod. Look to the cross. Sapagkat pag tayo ay ulta ng ating isipan, hindi na natin naiisip ang tama at mali. Kaya ito ang provision na binibigay sa atin ni Pedro. Handa natin ang ating isipan sapagkat anuman ang problemang dumating, alam mo ang salita ng Panginoon, matatayuan mo ito at anuman itong mga lumalabas sa iyong mga kagustuhan upang maibsan ang iyong mga nararamdamang pain, ito ay may subject mo, salita ng Panginoon. Katotohanan sa ating buhay. Pag tayo ay bigat na sa ating mga problema, ang tendency natin ay gusto natin makaalis doon for a while. Maramdaman naman natin, pero tatandaan natin, hindi ito ang ating solusyon. A sober mind can only feel that pain of a trying situation. And in order for that, tatandaan natin, itong mga pain na ito ay nagdadal ng ating isipan. And with that,
kailangan natin ang Panginoon. Di lamang sinabi niya dito na i-prepare natin ang ating isipan, control natin ang ating mga kalayawan, hindi nagtatapos doon. Ang sinabi ni Pedro dito, fix your hope. Ilagak ang iyong pag-asa sa biyayang darating na iyo kapag inihayag na si Jesucristo. Sa lahat ng mga bagay na ito na sinabi niya, tatandaan natin ang ating pag-asa ay wala sa mundong ito, kundi nasa Panginoon Jesucristo. Christians are not only directed to have a sober mind, but they are directed to have a certain focus and direction of His thought. And that is to fix our hope in the coming Lord Jesus Christ. Itong mga trial sa pinagdadaanan natin, na itong ating pananampalataya na mapapalaya ng kanyang salita, na i-equip tayo para anuman itong ating mga pinagdadaanang hinaharap sa ating buhay, tatandaan natin wala itong kumpara sa glorious thing na magaganap sa atin pagbalik ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya, sa mga mananampalataya ito na nagdadanas ng problema, ng pang-aabuso, binigyan niya ng i-prepare mo ang iyong isipan at ilagak mo ang iyong pag-asa sa darating na Panginoon. The object of our hope is the grace of God, and that grace is our pledge, is our down payment, in our token of fullness na mas matindi pa kaysa mga pinagdadaanan na. Kaya nga ang nasabi ni Pedro dito, those scattered and suffering believers na sinusulatan ni Pedro, ang sinasabi niya, do not place your hope kung sa mga nagpipersecute sa inyo. Napagaanin yung binagdadaanan nyo. But see it as a servant of God. Huwag natin ilagay, believers tayo mga mananampalataya, huwag natin ilagay ang ating pag-asa sa mga bagay na ating pinangahawakan ngayon, mga natural endowment, attainment, o mga circumstances, maging sa mga gusto nating maganap dito sa mundong ito, but rather, the hope that is in Christ. Ang ating attitude na may pag-asa, it has something to do with certainty, fixing ourselves to the certain things that will come. Heavenly things, mga bagay na makalangit. Kaya nga ang dapat na tingnan natin, ito bang aking ginagawa, does it have some eternal value in it? Yung ating mga ginagawa sa araw-araw, kailangan natin yung pamuhay, pero paano natin ito ginagawa? That is, meron ba itong eternal value? When our faith is fixed upon the final revelation of our redeeming Lord, we will be fortified to endure the trial in our pilgrims and life. Pag ang ating pag-asa ay nakalagak sa Panginoon, ano man ang ating pinagdadaan ng mga pagsubok, madadala natin ito, mapagtatagumpayan natin sapagkat ang ating tinitingnan, hindi ito ang katapusan ng mga bagay. Ang ating tinitingnan ay yung pag-asang darating na ano man ang ating mga luha na pumatak sa atin ay papahirin ng Diyos. Na ano man ang ating mga pinagdaan ng mga pagsubok dito, Panginoon ang sa maghihilom noon, dating ng panahon. Kaya nga yung mga sinasabi nating kalayawan ng ating sarili para mapagaan ang ating pinagdadaanan, dissipation, this is only dissolutionary, temporary relief of the pain na ating pinagdadaanan.
The true solution for that is our hope fixing on the Lord Jesus Christ. The hope that is fixed on the final and the glorious vindication ng ating Diyos, ang ating Panginoon, ang siyang ating pinaka-security ng ating buhay. Hindi tayo katulad ng mga mananampalataya na parang ito na lang nakikita nilang bukas, wala nang bukas, kailangan ngayon. Ang mga mananampalataya, tayo ay namumuhay na mayroong pag-asa na hindi ito ang katapusan ng buhay. We are just pilgrims in this place. Na tayo ay mga manlalakbay sa mundong ito, ang ating final destination is in the presence of God. Kaya yun ang panawagan. Prepare your minds. Control your appetite. And fix your hope in the Lord Jesus. At mula sa mga bagay na ito ang kanyang panawagan. Cultivate. As we fix our eyes, we fix our hope on the Lord Jesus Christ, our object of that hope is to become like Him who is our object of our hope. 1 John 3. Sabi ng ang sino man na may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman siyang malinis. Kaya ang panawagan sa atin dito na mamuhay na may kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya nga sa dulo nito, ng ating tekstong tinitingnan ng verse 16, sabi niya, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Quoting, anong kinukote niya dito? Ang kinukote yung Exodus. Exodus 19 and 20. Chapter 19 and 20. Na ang context noon ay yung paghahain ng mga malinis at mga marumi na mga alay sa Panginoon. Sinasabi niya, kailangan maayos ang iyong pag-aalay sapagkat akong Diyos ay banal. Mula sa mga bagay na ito nating tinignan, ang pinakapanawagan ni Pedro sa atin dito, may muhay na may kabanalan. Ito ang binigay niyang paraan sa atin. Prepare our minds, control your appetite, and fix your hope. Because your hope is in the Lord Jesus Christ, your object of your hope. Ating mga desire, yung ating mga determination, ay nais nating maging katulad ni Kristo sa kanyang kabanalan in our everyday life, that we will be closer to Him until that final day na makita natin siya na mukhaan sa kanyang kalwalhatian. Panawag a life. Tatandaan natin, hindi tayo kagad-agad na magiging banal. Merong growth pattern. Meron tayong paglago na magaganap doon. As we prepare our mind, fix our hopes in Jesus, control our appetite, patuloy tayong lalago na maging katulad niya. Kaya ang sinabi niya dito, tulad ng masunuring mga anak, huwag na kayong gumaya ng masamang pagnanasa ng iyong kamangmangan nung una. Binanggit niya yung ignorance of God. The former lust of your ignorance. Sapagkat binabanggit niya dito, na ano ba ang ating kalagayan bago tayo tinawag ng Panginoon? Ano ba ang ating buhay bago tayo tinawag ng Panginoon? We are living in that ignorance of God. We
are living in that urges about irrational and impure passion na siyang nagbubuhay ng ating hunger to be satisfied. But when we come to know Christ, God is changing us every day of our life. God is changing us to be like Him in holiness. God is changing us to think that we have hope. Itong former lust of ignorance. Ito yung hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ito yung hindi natin nakikita na ang kanyang salita ang siyang magbibigay ng liwanag sa atin. Kaya tayo ay as if tayong malakad sa kadiliman na hindi natin alam kung saan nahawak. Diba pag madilim, pwede kang mabangga kung saan. Pero pag meron kang liwanag, alam mo ang daan patutunga ang nais mong lakaran. Kaya nga ang salita ng Diyos is a light and it is a light unto our path. Makita natin yun. Paano wagan ni Pedro dito. We are to determine that God, gracious enabling, na huwag tayong bumalik na doon sa kamangmangan na yon. Pagkos tayo lumakad, ayon sa kanyang salita na siya magpapalaya sa atin sa ating kamangmangan. Yun ang ating kalagayan. We are dead to sin and the Lord renew us and the Lord open our minds that we can see His goodness, His sweetness of His love, His beauty of holiness. Dati hindi naman natin ginagawa tayo yung mga kaaway pa ng Diyos. Wala tayong perception kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano kagdakila ang kanyang salita, kung gaano kahiwang ang kanyang kaligtasan. Wala tayong perception ng ganon. Ang Diyos ang nagbuhay sa atin. Kung kaya ngayon na tayo ay namumuhay na may kabanalan, huwag na nating balikan ang ating pagnanasa. We must be filled with godliness. Kaya sabi ni Pedro dito, ito ang exhortation, put on your new self, that true self, as children of God, that is in conformity with the holy character, is redeemed and called. Ang Panginoon, sinet tayo apart from sin, set apart from God. Yan ang definition ng holiness. Being different, set apart to do. Anong naisin ng Panginoon? It is a separation. Yan ang pinaka-essence ng kabanalan. Separation from the world. While we are still on the world, hindi dapat tayo na naapektuhan noon ng pamamaraan ng mundo bagkos ang salita ng Diyos ang magbago sa atin upang tayo maging liwanag at asin sa mundong ito. Cultivation of purity and moral excellence that exists only perfectly. Yan ang panawagan ni Pedro sa atin. Panawagan ng pamumuhay ng banal sa Panginoon. Kaya nga, ang pattern at ang kapangyarihan ng ating paglilinang ng ating kabanalan ay makikita lang natin ito sa Panginoon. Ang kabanalan, it is determined by who God is. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang kanyang ginawa?
na siyang ekspresyon ng kanyang being. Na ating mga patotoo, itong mga ating sinusundang mga salita ng Panginoon, hindi tayo sumusunod sa pamagitan ng ating feeling, ng ating personal na naisin, yung dikta ng society o yung mga pamamaraan ng tao. That does not define holiness. Holiness is defined for who God is, what He does, and that is the expression of His being. Kaya ang challenge sa atin, ang ating mga pangako ng Panginoon na siyang magtutulong sa atin, mag-supply sa atin para gawin natin ang pamumuhay ng banal sa Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay banal, tayo din ay tinatawagan niya mamuhay. Nalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita. Mga Panginoon, ito ay magbago sa aming kaisipan, magbago ng aming pamamaraan, ng aming kagustuhan. Ito ay magbigay ng pag-asa sa amin na ilalagak namin sa Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mamuhay sa iyong salita, sa kapangyarihan na magpapalaya ng iyong salita sa amin, sa aming kamangmangan, sa aming pamumuhay ng aming sariling kita, sariling kagustuhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na iangkla, dali namin, ilagay namin ang aming pagtingin lamang sa iyo, ang bilang aming pag-asa. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming mga kalumbayan, sa aming mga problema, sa aming mga pinagdadaanang pagsubok. May Panginoon, naninikluhod na sa mga bagay na ito ay makita namin na ikaw ay mas malaki sa mga problemang ito. Na makita namin, Panginoon, na ang aming pag-asa ay wala sa mundong ito kundi nasa inyo lamang. Ang aming pag-asa ay aming inaantay na iyong pagbabalik. Ang aming pag-asa, Panginoon, ay maging katulad mo sa iyong kabanalan. Tulungan mo kami, Panginoon. Baguhin ang aming isipan sa pamagitan ng iyong salita. Sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang magbabago. Tulong sa amin upang makasunod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga paalaalang ito. Na kami ay tinawag mo sapagkat kayo'y banal. Kami isinet apart mo sapagkat kami mga anak mo na iyong tinawag para maging ilaw at asin sa mundong ito. Salamat, Panginoon. Kami dalangin sa matamis sa pangalan ni